Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Ngayong gabi sa OOTD. Kiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan, Wala pang discretion ang ibinigay sa akin ng basta excess po, mandate na yun. mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Finance Secretary Ralph Recto, wag daw utusan ang kanyang departamento. Ang reaksyon ng netizen, alamin, mamaya. Mayroon ka pa rin bang mga pinagseselosan ng mga nakakatrabaho niya? Meron pa rin. Meron pa rin. Kasi meron pa rin eh. Huwag lang magkakamali. Okay. Okay pa? Oo. Tapos huwag lang rin magkakamali yung babae. Julia Montes, si Yasi Pressman ba ang pinatatamaan? Sorry, girl. Kapatid ko po yan si Piolo. Hindi ko po siya tito. Kasi para kami magkapatid mo talaga, promise. Kyle Ichari, sumagot na sa mga netizens ukol sa mga paratang na may malalim silang relasyon ni Papa Piolo Pascual. At makihula sa ating hula, tira! Tirahin na dito sa OOTD! Yay! Nako! Ano pang call? Sa buwan mo? Magandang gabi! Happy Sunday, everybody! Nako, inabangan niya na ang alas 10 and Happy Fiesta Santo Rosario, Minalin, Pampanga! Fiesta po ng Santo Rosario, Minalin, Pampanga. I love fiestas. Gusto ko At fiesta. masaya! At ngayong gabi, ngayong oras na ito na fiesta ng lahat na mapag-uusapan natin. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyang tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon. Talakayan at With diskusyon. may nanay na may kasabay na pangkoy on the side. Na nanay natin na handang-handa na, lalo na mamaya sa blight item niya. Nako, ready lang tayo. The Political and Showbiz Officialdom ng OOTD, Nanay Jobert Sacardito. Naku, maraming salamat, mahal kong anak. Direct Chops Manansala, of course, pangkoy na magulo, na makulit. Oo, masarap ang fiesta kasi may dinakdakan. Alam mo, dinakdakan at saka gusto ko sa fiesta kasi may mga Ferris wheel yung sa plaza. Mga perya na ganyan. perya, Mukhang yung hindi na perya. masyadong inaano ngayon. Di ba kinukwento ko sa iyo mga months ago na kami ni Kuya Boy Abunda, pag may fiesta talaga, pumupunta talaga kami sa peryahan. Di ba yung mga piso-piso na itatapon mo pag pumasok doon sa may Sa square. Di ba may You win a premyo prize, pa? Ang daming nauwi ng mga baso, ng mga stuffed toys. I miss that. Nakakamiss na. Pero itong unang segment natin, hindi natin pwedeng i-miss. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan, Wala pang discretion ang ibinigay sa akin ng basta excess po, mandate na yun. mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang Hindi na rin pakiusap tayo ko sa Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Huwag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po, namamatay na lang po sa takot magpa-hospital. Nako, itong ating Finance Secretary na si Ralph Recto. Dating senador to ha, asawa ni Vilma Santos. Kaya tawag Dito nila pa niya nilalagay yung mga finances na yan? Ay, hindi. Sa bag ni Manikin? sa
ano niya sa pocket. Sa pocket, joke lang. Ito ang ating dating senador na si Mr. Ralph Santos. Recto. Asawa niya si Vilma Santos, di ba? Kasi si Vilma Santos, kaya Ralph Santos ang tawag sa kanya ng iba, ay medyo nakairingan ang isang senador dahil sa tungkol sa mga budget, tungkol sa mga VAT, sa mga taxes na ganito. Kasi balak niya magtaas ulit ng mga taxes, magpataw ng mga taxes sa kung saan-saan, na ito nga, si Senator Bongo ay may sinasabi na wala namang problema dyan. Ang sinasabi lang niya ay sana bawasan ng mga taxes ito at mag-concentrate sa pagtulong sa PhilHealth kasi mahalaga ang PhilHealth kasi sa kalusugan ng mga tao, ng bawat Pilipino. Tapos nagsalita ang Lolo Ralph mo. Ang sinabi ni Ralph, okay lang naman sana yan pero huwag nyo kami utusan. Pakiusap na. Sinabi ni Ralph Recto yun? Sinabi ni Ralph Recto, pakiusap lang, huwag nyo kaming utusan. So anong gagawin? Sinong pagsasabihan? Hindi naman nag-uutos si Senator Bongo, in fairness naman to him. Sinasabi lang niya. Kumbaga, na may mga, dapat isipin din natin yung kapakanan ng about isang Pilipino, di ba? Siyempre, ang health is very, very essential. So, ang sasabi na naman namin dito is that walang utusan na nagaganap dito, Ralph Recto. Ikaw kasi, masyado ka kasing makasip-sip sa gobyerno. Nakakaloka sa Senator Ralph. May nakikiusap sa kanya ang Kongreso at ang Senado na sana maibaba ang VAT to 10%. Kasi nga, hirap ng mga tao. Alam mo naman, lahat ng bagay sa mundo ito ay may VAT, di ba? Kuryente natin may VAT. Ang baso natin may VAT. Ang tubig na ininom natin may VAT. Ang bawat candy na binibili Bawat natin may kilos VAT. natin na binibili natin. Ang hangin na nilalanghap natin ay may VAT. Ang lahat na lang may VAT. So ngayon, ako, malaking binabayaran ko sa VAT because I smoke. Di ba? Yung sin tax na yan, di ba? Ang laki-laki. Pero hindi ako nagko-complain kasi di ba, bisyo yung sa akin eh. Pero still, no, lahat naman tayo ay nagko-contribute sa taxes nitong bansa ito. So, ang pakiusap naman, hindi naman sinasabi na tanggalin totally yung VAT. Baka pwedeng bawasan from 12% to 10%. What is 2%? Diba? Malaking bagay yung para sa taong bayan. Pero para sa gobyerno, diba 10% is still 10%. Ang katwiran ng lolo mo, ni Ralph Recto, kapag binawasan natin yung VAT ng 2%, ay baka wala nang gagawin ng Pilipinas kasi kukulangin na yung makukolekta na pondo, na taxes na ito para makatulong sa pondo ng bayan. Baka mapilitan na naman tayong mangutang. Ngayon, pinalagan ito ng taong bayan at ibang mga otoridad, no, ibang mga politiko. Ang sinasabi kasi dito ng taong bayan, aba, naisip mo yon na para bang baka mangutang na naman tayo kasi kulang na magiging pondo natin para iukol doon sa mga pangailangan ng bawat departamento. Darling, sabi niya, ang ayusin ninyo ay huwag yung kamkamin yung pera ng taong bayan. Dapat ang bantayan ninyo yung huwag nakawin sa mga nangyayaring ito, sa mga anomalya sa flood control projects na hindi lang po bilyon-bilyon, trilyon na po ang naibulsa na makawatan dyan sa pamahalaan. Yun ang tutukan ninyo. Hindi yung 2% lang pagdadamot nyo sa tao. Alam yung hirap na hirap ng mga tao. Kaloka kayo. Actually, na boss Aymanay, ang pinanggagalingan talaga ng kung bakit ang lakas ng loob nating humingi ng kabawasan sa VAT natin ay dahil sa mga kurakot na lumalabas ngayon. Yes, nakikita eh. Nakikita na eh. 2% na nga lang hinihingi namin, trilyon yung ninakaw ninyo, binulsa ninyo. Even mga artists natin, nakita ko yung rant ni Regine Velasquez. Yes, Sabi niya, she's paying almost half of her income na pupunta lang sa taxes. Wala naman daw problema, sabi ni Reg kung napupunta ito sa tama. Pero malalaman mo na lahat ng pera ito, mga pera ito ng bayan, ay ninanako lang pala, binubulsa lang pala, niluloko lang tayo. Doon sumasama ang loob nila. Even si Vice Ganda na, even said that, na parang kaya ang lakas-lakas ng boses ko dahil masama ang loob ko sa mga nagnanakaw dahil ako buo ang binabayad ko sa taxes na hinihingi ng gobyerno sa akin. And yet, eto pala, ninanakaw nyo lang. At huwag natin kalimutan, there was a time na namayagpag ang mga apelidong rector sa Batangas. Kasi they come from political dynasties. They have a political class na talagang bumagsak yan financially. Talagang hindi sila naging liquid. Walang sila talaga ng kumbaga, liquid sa kabuhayan nila. Kumbaga, bagsak kasi, alam mo yon, hindi naging maganda ang nagiging legacy na naiwan ng mga recto. Pero nung maging asawa si Vilma Santos, ay bigla siyang bumango. Bumango, nakabawi sila. Nakabawi ang pangalan ng recto. Nakabango, naging senador. At si Vilma, naging gobernador, naging mayor, naging kongresista. Lahat na lang, nakuha na niya, naupuan na niya. Ayaw nga niyang tumakbo na national position si Vilma Santos. Kasi nga, bakit pa siya tatakbo?
Kasi andito naman, may kabuhayan naman siya eh. Kumikita siya bilang politiko eh. Imaginein mo ang kanyang asawa, si Gobernador Vilma Santos, many years back, no? I think 2015, 2016, ang net worth niya that time was already 600 million pesos, Vilma Santos. Siya lang yun, nasa SALN niya, 400 to 600 million. Kumbaga, ang tanong ng taong bayan, saan ang gagaling pera ni Vilma Santos as politician? Di ba? Kasi hindi naman bilang artista eh. Pag nag-artista siya, ilan na ba pelikula na gagawin niya sa isang taon? Mapili pa siya, di ba? Magkano lang? Bakit di ba siya gumagastos? Ang laki talaga ng pera ng kinikita ni Vilma Santos at ni Ralph Recto sa Batangas. Dapat imbestigahan nyo rin yan. If I were to request our government. Kasi marami nagtatanong, paano sila lumobo ng ganyang kayaman? I think she's already worth billions now. Ngayon, ang kanyang anak ay si Ryan ay congressman na, si Ryan Christian. Buti hindi nanalo si Luis as vice governor, kundi nasa kanila lahat ng ng mga proyekto sa Batangas. Wala nang check and balance. Tapos ngayon si Recto bilang finance secretary, ay Diyos ko, hindi mo na mapakiusapan. Ang iniisip lang lagi ni Ralph Recto, mga kaibigan, ay kung paano tayo patawan lagi ng buwis. Kung anong klaseng buwis. Kasi if I can recall Lahat it ng right, buwis. Nay, kung bakit natalo siya nung tumakbo siyang pagkasenador? Dahil sa pagtaas ng VAT na binabayaran ng bayan. Siya nag-author nun eh. Ang VAT na yan ay kagagawa ni Ralph Recto. Malaking tulong yan, mga kaibigan. Okay lang naman sa atin, di ba? Wala namang pumalag sa atin. Basta alam lang natin na napupunta lang ito sa tama. Pero because of the things that's happening now, Nay, talagang aaray ka, titignan mo saan ba nagkakamali. Tapos ngayon pinag-usapan natin, humingi lang ng 2%, tapos gaganon-ganon siya nang kung makapagsalita, parang arrogance yung dating. Napaka-arrogant, oo. Ngayon, pinapaano natin sa kanya yung tungkol sa sinasabi ni Senator Bongo. Hindi naman talaga nag-uutos si Senator Bongo. Ay pinapaliwanagan niya yung tungkol sa mga pangailangan natin sa PhilHealth. Kumbaga, at sasabihin mo na okay lang sa yan, pero nakikiusap ka na huwag kayo utusan. Kami ngayon, taong bayan. Kaming taong bayan. Ngayon, sasabihin namin diretso sa iyo, inuutusan ka namin. Inuutusan ka namin na pakiramdaman naman kung ano mga pangailangan namin, ibigay sa amin ng mga tamang, at sana kung hindi mo kayang ibigay sa amin ang kaginawaan ng buhay dahil sa kapapataw mo ng pagpataw ng mga buwis na yan, mag-resign ka na lang. Kasi hindi ka namin kailangan dyan. Diba? Kasi baka gumanda pa ang buhay namin pag wala ka dyan. Wala ka na inisip, kundi patawan kami ng patawan ng mga buwis. Wala na nga kami kinikita, hindi ka na nahiya. Sigurado nagkakomento ng lahat ng mga live viewers natin ngayon about yung mga hinaing din na kagaya na meron tayo. No? Ako na parang tama na yung pagsasabi na kailangan nyo ng pera, tama na ang sasabi nyo, mangungutang na naman kayo. Kung wala nga lang talagang nangungurakot dito, kagaya ng ibang mga bansang mauunlad na walang mga taxes. Tingnan mo si Pasig, Nay. Di ba? Ilang bilyon ang na-save nila dahil nawala ang korupsyon sa Pasig. If only mangyayari yan sa buong Pilipinas, maaring mabawasan ang mga gastusin din natin ng mga taxes na Huwag nating kalimutan na, remember, mga nakaraang buwan o taon yata na pag-usapan yung na-save last year yata ng PhilHealth na parang 89 billion yata na ang ginawa nila, grupo nila Recto ay para bang inallocate ito sa mga unprogrammed projects ng government. Tapos nitong bago sumabog itong issue ng mga anomalya, ay inutos ni President PBBM, ni President Marcos, na yung 60 billion na nakuha nila, kumbaga na-save nila doon sa 89 billion yata na ay binalik sa kaban ng bayan at sinasabi na walang nagalaw kahit sa sentimo doon. Pero what happened to the 29 billion? 89 billion yan eh. 60 billion na ibinalik sa kaban ng bayan, nasaan yung 29 billion? Hindi malinaw sa amin kung saan program projects nyo ginamit yung pera. Kasi, di ba, sa mga baykam na yan, sinasabi na, di ba, may budget ang, walang budget dapat yung, di ba, ang budget ng PhilHealth, di ba, nung sa Kongreso, pinasa magandang budget. Tapos yung education, magandang budget. Tapos ang DPWH ay binawasan ng budget. Pero nung dumating sa Senado na wala ang budget ng PhilHealth, naging zero budget, nabawasan sa education, napunta lahat sa DPWH. Ngayon itong finance secretary natin, nag-iisip na naman kung paano sila babawi. Babawian na naman taong bayan. Magdadagdag naman kung ano mga buwis. Puwet mo sa buwis mo. Yung buwisan mo yung puwet mo. Baka nakakalimutan nyo po na hindi nyo po pera yan. Para po natin lahat. Kayo nandyan para i-lead kami kung saan dapat ilagay para sa kapanakanan ng mas marami, hindi ng iilan lang. Buti kayo, hindi kayo nasasaktan. Asawa mo, gobernador, bilyonarya. Anak mo, congressman ngayon. Nako, ganda-ganda na mabarong. Alam mo yung gano'n? At yung parang assistant ninyo, si Brian D., producer ng pelikula. Kung magtapon ng pera,
Alaalalay nyo lang yan. Pero paano yumaman ng ganun? Kung ganun siya kayaman na nakapamili ng bahay para sa kanyang mga artist, binibila ng mga bahay, ang mga artist ng mga alaga niya. Nagpo-produce ng kaliwat ka ng mga pelikula ng Piolo Pascual. Assistant lang yan, ha? What more sila Vilma kung gaano kayaman? Saan ang gagaling ang pera ito? Baka pera ng Batangas to, hindi natin alam. Ha? Nagtatanong lang po. Ha? Gusto kong maimbestigahan nyo yan. Ay, nararamdam kita. You know it eh. You saw it, you Yes. felt it. And at the end, we have all the rights to us. Nagtatanong lang. Yes, nagtatanong lang. At marami pong kagaya namin na verbalize lang namin yung kanilang mga hinaing na nagtatanong lang din. Sa mga audience natin na marami ring tanong, you have all the rights to ask. Lalo na sa ngayon, na unti-unti na tayong nating nakikita kung saan pumupunta ang kaban ng bayan na inaasahan, lalo na ng mga hikahos, mga naghihirap na ating mga kababayan. Comment po tayo. We'll be heard. Grabe yun na, ya. Oo nga. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Hindi ba dati na natin pinag-usapan before, yung lagi na lang inililink si Piolo Pascual dito sa bagets na si Kyle Echari? Di ba naalala mo, napakarami ng rumors na... Yung teleserye na pinagpidahan nilang dalawa. Oo, last year pa yata. Yung parang sinasabi na parang may affair itong dalawa, no? Sinasabi na Tapos they would go to gym together. Kumbaga, they're so sweet, na parang siya ng apple of the eye ni Piolo. Na binibigyan mali siya ng marami mga Binibigyan mali netizens, siya. Sabi nga natin, kung if there's one actor who's so maligned in terms of his gender, ay si Piolo Pascual na si yun. Papa P. Si Papa P. Pero in fairness sa kanya, he just shrug off his shoulders. Wala siyang pakialam. His Hindi mom, siya- wala. on this, Bahala kayo mag-isip ng mali siya dyan. Basta siya wala pakialam. Basta sa kanya trabaho lang siya trabaho at saka he enjoys the company of his friends. Ngayon, si Kyle Chalinman finally ay na-corner. Na-corner ng kung sino ba mga press yata nagtanong sa kanya. Tinatanong kung tungkol sa closeness nila ni Piolo na parang gusto na sabihin na parang may something. Tapos kasi di ba si Piolo ay question ng gender or something. Alam mo, in fairness sa bata, nasagot niya ng maayos, wala siyang pakialam. Sabi niya, actually sabi niya, he's my friend, he's my best friend. Kumbaga, hindi ko siya tito, kaibigan ko siya kasi siyempre may edad na si Piolo, di ba? Malayong agwat ang edad nila, para bang too good to be his tito. Pero sabi niya, hindi niya tito si Piolo, kaibigan lang daw niya yan. So parang sabi mo tao, nakatas ang kilay ng mga bakla. Ay, talaga lang ganon. Eh ano mo pakialam ninyo? Di ba? may mga magkakaibigan na hindi naman magkakaedad. So, like tayong dalawa na eh. Pero syempre, kahit magkaibigan tayo, pero yung respect ko sa'yo, mataas. Pero minsan talaga, hindi mo masisisi yung mga netizens na, totoo ba? Oo. Kasi nga, di ba, kinukusyungan na si Piolo, tapos si Kyle nga, parang all of a sudden, di ba? Alam ko, isa ng management nila eh. Parang they're under... Tsaka na, may movie kasi sila, The Ride, na title The Ride, na... Kaya lagi sa Tagalalo makikita magkasama. At saka komportable sila sa isa't isa. mukhang ganun. Di ba? Komportable sila. At kung halimbawa man, for the sake of argument, Teka lang. halimbawa lang. Okay. But kasi Halimbawa lang. nagagalit Hindi ka natin judge. Hindi naman tayo nagko-confirm. Kumbaga, wala tayong pakialam. Hindi nga natin alam kung totoong banding si Piolo eh. Wala namang tayong For the ebidensya sake dyan. of what? Diba? For the sake of argument. Halimbawa, sila may pagkakaunawaan. Ano pakialam natin? Ano? Inggit lang? Inggit? Diba? Inggit pikit. Pero sinabi Pikit na lang. nga ni Kyle at pinasinungalingan niya. Yeah. na Wala silang relasyon, kapatid lang ang turingan nila. Ibigay na natin yun. And for whatever that's worth, Nay. Ako, nagiging maganda naman ang career ni Kyle. At si Piolo man ay mukhang masaya na nakakatulong siya sa career ni Kyle. Bakit hindi? Diyos ko, bakit? Kaligayahan nila, sasakupin nyo rin? Diyos ko, ano pakialam ninyo, di ba? Huwag kayo mainggit. Hanap din kayo ng gusto nyo na maging kaibigan. Basta si Papa P, kasama ko sa church na talagang mabait talaga na tao. Mabait Parang yan. hindi mo Mabait. pwedeng, parang ang sakit na parang gawin mo ng intriga or sabihan mo ng pangit. Huwag nyo lang i-link kasi si Kyle kay Piolo. Sa akin na lang para wala nang problema. Issue pa yan. Diba? Magkakilala ba kayo ni Kyle? Hindi. Meron kong kilalang Kyle. Ay, Sa San okay. Francisco. Okay. Oo. Kaibigan ko rin yun. Kaya naman pala. Oo, diba? Kaya naunawaan ko si Kyle na may kaibigan siyang Piolo. Kasi kaibigan ko na si Kyle, kaibigan naman niya ako. Itong susunod pag-uusapan natin, mukhang hindi sila magkaibigan, pero magkabatch sila. Oo. Magkabatch sila, di ba? Magkabatch sila. Ito na. Di ba? Talagang naka-strike 3 daw si Yasi Pressman. We're talking about Julia Montes. Kay Julia Montes.
Kasi nga, di ba, Julia and Coco Martin, tsaka si Yasi Pressman ay naging leading lady kasi ni Coco Martin sa Ang probinsyano. Sa ang probinsyano pa, di ba? Yes. Oo, that was the time na talagang umugong talaga na parang may something na sa kanilang dalawa. Hanggang sa final, gulat talaga, wala na si Yasi Pressman sa Yasi. show. Ang sabi ng kampo ni Yasi that time, ay meron na siyang ginagawa pelikula, busy siya sa ibang mga projects. Kaya umalis muna siya sa ang probinsyano. Pero ang totoo daw noon, ayon sa aking mga informant, ay talagang may kinalaman daw si Julia Montes sa pagkatanggal kay Yasi Pressman doon sa ang probinsyano. Dahil hindi lang isa o dalawang beses, nakatatlong beses daw talagang Naka 3 points. naka 3 points na nasubukan na mairita ni Julia Montes. Hi po! Hi po! Tapos, hi po! Ano? Magkabatsan tayo, ano? Ba't makapo ka sa akin ba? Di ba? Maldita rin to si Julia Montes, ano? Talagang taray kung taray. Parang yung pinanggagalingan nga eh. Oo. Na parang, I have all the rights to migil ka. Parang ganun sinasabi. Kasi luka-luka ka rin kasi Julia. Nung tinatanong ikaw tungkol kay Coco Martin, puro ka deny na parang wala kayong relasyon. Ayan tuloy, may sumingit. Nung may sumingit, nairita ka. Oh, hindi naman na-confirm na may sumingit. Hindi naman na-confirm. Confirm daw eh, sabi ng mga friends ko eh. Oo. Kaya parang galit na galit itong si Ay, Julia. talaga Parang meron naman. siyang lisensya na sabihan na ganyan yung Eh, babae. may dalawang anak pala sila ni Coco. Totoo ba? Akala ko tatlo. Tatlo ba? Ay, hindi ko. Parang dalawa lang ha. Ano, dinagdagan mo na naman na. May ka taga sa plus sign. Sa plus sign. Ang sa akin lang na kapag ang babae ay pag-aari na niya ang lalaki at may biglang dumating, palagi talagang may karapatang magsalita ng ganun-ganun lang at umasta ng ganun yung babaeng tunay, Yung tunay, na legal, nakarelasyon. Ayan. Kaya, Yasi, ganda ni Yasi. Di ba si Yasi? Siya ng ilong? Di ba jowa niya yung governor ng Bicol? Yes. Si Villafuerte? Yes. Doon ka na Yung lang. PDA. Diyos ko, yung PDA. mahilig sa PDA. Oo. Walang ginawa ka ng paghahalikan at pagcheck. Parang nagpagawa nga ng ilong. Si Parang Yasi. nagbago itsura. Si Parang Yasi? mas maganda siya dati. Sa akin lang to, sa akin lang to. Ay, talaga hindi ko siya nakita ngayon. Nagawang ilong Parang niya. nagpagawa ng ilong or Nagpagawa something, ng ilong. may pagbabago sa mukha niya. Oo. Parang mas fresh siya dati. Doon ka na lang kay Villafuerte. Iwanan mo na si Coco kay Julia para wala ng gulo. Ba naka-strike 3 daw? At nakita ko yung mukha taga ni Julia, parang gusto manapak, no? Galit na galit talaga. Alam mo, iba na yung babae, no? A woman's scorn, di ba? Hath no fury than a woman's scorn. Nawawala ang kanyang parang tunay na pagkatao para lumalabas yung galit. O galit. Yung sintir and all. Ayan. Kaya ingat ha. Huwag nung kalantiriin si Coco Martin. Ako, Diyos ko. Girere, May nagmamayari na, ganyan. Amazona yan si Julia Montes. Diyos ko, huwag kayong maka-strike kayo niyan. Parang may maintindihan mo na. Ako, may tindihan mo naman. Siyempre, may mga anak eh. Lalo sa panahon ngayon na aminado na sila. Lalo ngayon, wala na It's an open secret. They are not confirming nor denying it. Pero people are It's a common knowledge. It's a common knowledge. Common knowledge. And the fact na meron na ganyan, yung mga babae sa paligid, naku, manahimik dahil nga pinakita na parang it was like a statement kay o hindi lang kay Yasi to parang ganun. Saka huwag ka mag-alala, Julia. Huwag ako. Kasi hindi ko type si Coco. Kapal na mukha ko, siningit ang sarili. Hindi, wala kang... Paparambutan ako sa'yo na. Wala kang kababahala sa akin. Kahit nakahubad sa harap ko si Coco. Hindi ko alam. Naku, sa mga gustong mag-relax dyan, punta na tayo sa Deluxe Spa. Diyan ko dadalhin si Coco. Sa Deluxe Spa. Kasi pamamasahe ko siya para mawala yung stress niya, yung pagod niya. Saka paliligayan ko siya sa masahe. Ito yan. Makikita sa Scout Fernandez. Corners Dumas Morato sa gilid ng Chili's. Coco, punta tayo doon. Believe me, matutuwa ka. Kasama daw si Julia. Julia, doon ka sa kabila. Sa Chili's ka na mag-abang. Chili's ka mag-abang. Sa mga gusto naman magbakasyon sa Tagaytay at wala pa kayong bahay o wala pa kayong mapupuntahan, matitiran, mag-message po kayo dito sa OOTD page na kung saan ako, Tagaytay is really life. Dahil nga ang lamig-lamig ngayon doon. You have 3 bedrooms na naghihintay sa inyo. Meron siyang buong bahay, may kitchen, you can cook there. You can have your family thing or with your barkada moment at the Kisses Staycation.
sa may gitna lang po siya, sa may malapit sa Mahogany. Mag-message lang po kayo sa OOTD page. Magkaka-discount po kayo. Ayan, Carlo at Nana Tazaren of Chino Hills, California. Come home na. Daling ko kayo sa Kisses Staycation. Ako maglilibre. Yeah. Diba? May singit lang. Nako, alam ko inihintay niyo na ang ating pinaka-last segment, ang Hula Bira! Hina-hina yan! Yung mali! Parang may connection. Ang mali? Yung pagbira, Sa mali? sige pa. Kasi merong eksena, kumbaga magkapareha sa isang Love team, love team sa isang TV show, teleserye. teleserye. Na siyempre maghapon magdamag sa taping nila kasi nga naghabol sila ng mga mga kasi parang Eksenhan. eksena pa kasi bitin wala sang oras lang kasi panay bakasyon ng ibang mga artista, hindi na mabuo yung mga episodes nila. Ngayon, habang break hinahanap ng mga production team yung bidang lalaki at saka yung kanyang ka-love team na babae. Hinahanap nila, sabi, saan kayo sila napunta? Kasi wala naman dun sa tent. Baka nalaspong na, umalis na. Oo, hindi pwede kasi syempre mahalaga yung eksena yun eh. So hinahanap nila sa tent, wala. Dun sa bahay na inupahan nila, titira nila, wala naman sa mga rooms. So ginagawa na, so nakita nila parang yung kotse. At kotse ng babae sa kotse ng babae kasi car lang siya na tinted. Eh, kasi yung kotse ng lalaki kasi parang van eh. Parang alam mo yung pang-artista van. Sa kotse ng babae, nakita na gumagalaw yung mga ganyan. Gumaganyan yung kotse. Oo. Baka pang ginagawa. time, ha? Baka may ginagawa. Wow, anong ginagawa na doon? Baka ginagawa yung kotse. Ha? Hindi, walang tao. Sa loob ang tao, wala sa labas. Okay. Siyempre, lumulundo-lundo yung kotse. Tapos, so pinabayaan nila. So sabi nila, hala, ano yun? Mumu? Tapos, may ang konti. Hindi na nakinatok kasi parang feeling nga nila, may tao sa May something. sila. So hinahanap pa rin na, pero doon lang sa kanilang pwesto, nung maya-maya ng konti, nung matahimik ng kapaligiran, nakita nila, biglang bumukas ang kotse ng dandahan. Tapos lumalabas yung mag-partner sa likod na part ng kotse. Baka nagja-jack stone. Nag-jugstone. Jugstone, no? Kaloka. Kumbaga, akala siguro ng mga artista ay wala na nakapansin. Wala na nakaalam. Hindi nila alam, nakita talaga ng production team ang paglundo-lundo ng sasakyan. Akala mo... Na habang hinahanap yung dalawa. Habang hinahanap silang dalawa. Ayun, nung lumabas na nakita, confirm. Kaya naman pala nagalit itong si Oo, tama na ha. Hindi, nagalit si Pangkoy. Ano yung tsura na yun ng paglabas? Awisan, guluhan. Naka-aircon naman eh. Medyo magulo ng konti ang kanilang ayos. Baka tinry lang nilang gumawa ng mga pang-makeup sa isa't isa, ganyan. Baka, oo. Baka nag-rehearse sila ng sequence na yun. Action yun eh. There's action kasi. Kaya lumundo sa sakyan. Yung settings kotse. Wait lang, yung babae na may letter S sa pangalan at apelyido. Galing mo. Totoo ba? Parang hindi siya reporter Ay! Yung lalaki, Prutas. prutas ba Prutas yun? ba yun? Ay, nako, yun na yun, mga kaibigan. Tama na. Baka Nakita nila. Baka jam. Hindi jam. Halata. Ano mo yan? I-blip mo yan. Ay, bakit? Kasi, Yan ang i-blip niya. ayun ha. Baka mga OT dyan, mukhang walang uupo sa row 4. Pero kung minsan talaga na it happened. It happened lalo na pareho naman consulting adult. For me we really do not know what's inside that car. No, hindi mo na natin alam kung ano talaga nangyari. Malay mo talagang they tried to do it pero wala talaga nangyari. Baka wala naman nangyari, di ba? Hindi But at that time, baka single yung parehas. Baka hindi naka-stripe. Single pa sila noon. Nako, wala na mga pangalan. I-comment nyo na. Nako, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at bumabad na naman mga Team U. Ikaw na nanonood ngayon, maraming salamat. Team Pakulay, Team Share na Mag-subscribe na kayo. Diyos ko, dito nyo lang makikita yung mga istoryang, marinig mo istoryang mga kakaloka. Di ba? Walang no holds barred. Dumadami na rin naman tayo, kaya patuloy rin kami lumalakas dahil sa inyo. Team OFW, Team Pakulay, at lahat ng mga team, maraming salamat. Yeah. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang opening niya ay medyo grabe.
Pero nakabawi naman para mapagaan yung mga susunod na mga kwentuhan natin dito at talakayan ang ating minamahal Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat anak ko, Direk Chaps Manansala. Of course sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pag-subaybay sa ating munting programa. Kaya I love you all. Happy birthday kay June Noya, kay Ma'am Rosario Santos ng Pasig High School sa Candaba, Pampanga, at sa isa sa mga movers ng Hiraya Theater Production, Blance Guani. Happy birthday. Hello kay Daddy Doc Percival De Leon. Tsaka last October 16 ay we commemorated the first death anniversary na aking kuya, si Manong Jonathan sa Santa Barbara, Iloilo. May your soul rest in peace. I love you. Daddy Doc, happy anniversary. Yeah. And sa lahat ng mga tao nandyan na maaaring iba ang pananaw at opinion sa isa't isa, okay lang yun. At tandaan natin na walang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. And to everyone, to God be the glory. Michael Bye-bye. Pangkoy, yan. Michael Pangkoy, Leon Niclat, of Raymar course. Buado. Raymar Buado, and my favorite Alexa, ang model ng Alaksan. God bless everyone. Bye! Alas 10 tayo palagi.